Another day, another blessing. This is Sandro Farm, your certified breeder of dominant CZD853 Superior F1, and we are located at Barangay Cabanbanan Sur, Gonzaga, Cagayan. Welcome back to the channel! Today, isi-share ko sa inyo ang ideal housing ng free-range chickens dito sa Northern Philippines, specifically Cagayan Valley. Kung nagpa-plan kayo mag-start ng free-range farm or gusto nyo lang i-improve ang existing setup ninyo, this video is perfect for you. Pag-uusapan natin kung ano ang tamang housing, layout, at environment para sa mas healthy, mas productive, at mas stress-free ang mga alaga nating manok. Kung napanood ninyo yung last video namin, ito yung aming housing 1. I mean, ganito na ang itsura niya ngayon. First, gumamit kami ng mga yero. Kung nakakaluwag-luwag naman o may budget, mas mainam pa rin na gumamit ng ganitong materials para mas matagal dahil nga alam naman natin na ang Cagayan ay madalas tamaan ng malalakas na bagyo. At kung mapapansin din ninyo ay hindi siya solid na yero. Sa bandang ibaba nito ay gumamit kami ng semento or hollow blocks. Nagsisilbi itong pundasyon ng mismong kulungan at the same time para makaiwas sa pagpasok ng mga daga. Mapapansin din ninyo na yung mga yero ay pinatayo namin or vertical or upright dahil ito rin ay makakaiwas sa pag-akyat ng mga daga. Next one is ventilation. It allows fresh air to enter and stale air to exit. So, bakit nga ba mahalaga yung ventilation sa ating housing? It reduces heat and prevent heat stress, remove moisture that can cause wet litter, it eliminate harmful gases, and lower the risk of diseases. Mapapansin din ninyo na yung ventilation namin ay nasa taas, from left to right. And another one, yung aming pintuan, naglagay kami ng dalawa para magkaroon tayo ng entrance at saka exit. Bakit nga ba ground level at hindi elevated ang aming housing? Una, mas madaling i-manage. Since nasa Cagayan kami, madalas umuulan. At kapag mas madalas umulan, mas dadami yung tendency na lalaki yung population ng mga langaw, lalo na kapag umuulan at hindi agad ito nalilinisan. So ano nga ba yung nilalagay namin sa loob upang ma-maintain pa rin yung cleanliness ng aming housing? So naglalagay po kami ng rice hull or yung kusot. Ilang heads naman kaya ang kaya nitong i-accommodate? So, kaya nito ang 800 to 1,000 heads. At ang nagastos po namin ay around 180,000 to 200,000 kasama na po ang labor cost. So hanggang dito na lamang po para po sa mga nagbabalak magkaroon ng ganitong business venture. Sa tamang housing design, mas nagiging malusog, masigla at mas produktibo ang free-range chickens, lalo na dito sa Cagayan Valley. Tandaan, hindi kailangan ng magarang kulungan, ang kailangan ay tamang disenyo, maayos na ventilasyon at sapat na espasyo. And that's all for today's video. This is Sandro Farm. Please don't forget to subscribe, like, and share our videos. Bye!